Okay, mga kaibigan, mga ka-adventure, mga ka-FPS. So, nandito tayo ngayon sa Hugo Perez 13. So, meron tayo ngayong short ride papunta ng Dasma Bayan. So, short ride lang. Meron kasi akong kausap doon ngayon. So, kung trip nyo na pumunta ng Dasma Bayan na nakamotor at ayaw nyong dumaan na sa highway, doon sa Emilio Aguinaldo Highway, so meron tayong dadaan ng familiar na tong shortcut na to para sa mga taga Cavite talaga, as in alam na nila to. So sa mga bago o hindi taga Cavite o hindi alam kung lugar na to, then yun, puntahan natin siya. Tayo dadaan. So may client akong pupuntahan ngayon doon. So tara, let's go! So ngayong maganda yung pasok ng 2026 para sa mga nagmumotor. Ang daming bagong motor ngayon. Grabe. Ang mga motor ngayon na bago, meron ng Honda Click na version 4 at saka meron na rin yung Dominar. May bago na sila ang distributor sa Pilipinas. Sila po ay distributed ng Tri-Motors Corporation. So nag-i-inquire na rin ako dahil matagal ko na talaga yung Dominar na yan. Well, i-ano na rin nila yung Polestar 400. I think na ilalabas din siya sa market natin sa Pilipinas. So parang tingin ko excuse me, tingin ko dadami ang mga kamote sa expressway ngayon. Mura na yung pang kamote eh. Wag naman sana, no? Wag naman sana. Kasi maganda eh. Ay putik. Sorry, di may nahulog palang pera. Oo. So yun, balik tayo, no? Ang topic natin ngayon ay itong shortcut na to. So habang binabaybay natin itong kalsada, kukwentuhan ko muna kayo ng ano natin. Nagre-research kasi ako ngayon eh. Sa totoo lang, gusto kong kumuha ng big bike. Pang expressway. Pero pati hindi naman siya big bike talaga. Sikat naman na kasi yung Dominar sa sikat naman na ang Dominar sa so sikat na kasi yung Dominar sa market natin dito sa Pilipinas. Okay? So, sikat naman na ngayon ng Dominar dito sa Pilipinas since 2018 ata. May Dominar 400 and then nagkaroon yun ng issue. So, nung 2018 kasi, ang binili ko ay sniper type. Hindi pa naman ganun kalakas ang kinikita ko. Kaya, parang hindi pa ako nangangarap. Tsaka binatapan naman ako nun on that time. So, parang okay ako sa sniper kasi hindi naman ako nagmamadali umuwi. Basta kung gusto ko umuwi, di umuwi ako. Ayaw ko namang umuwi, di ayaw ko din. Baga parang hawak ko yung oras ko, kaya hindi ko kasi naisipan na bumili ng Dominar noong on that time. Bukod sa wala akong pera, wala rin sa isip ko. Siyempre, bago-bago pa lang naman ako nag-drive noon eh. Kasi nag-umpisa ako mag-drive ng... Dati kasi ako nagko-commute from 2011 up to 2017. Hanggang 2017. Bali kasi natuto ako magmotor mga 2015. So, syempre, yung mga that time, mga 2011, 13, nag-uumpisa pa lang kasi ako sa trabaho ko ngayon. Freelance bookkeeper. Wala pa naman ako pera talaga no. So
So, syempre, nagko-commute lang ako dahil yung kasi ang ano eh. Kasi yung pagko-commute ko naman eh, ano naman yun, sponsored by my boss that time. Bookkeeper pala ako noon na may nag-i-sponsor ng ano ko. So, yun nga. So, bibigyan nila ako ng 1.5 and then bahala na ako kung mauubos ko yun o what. So, para lang sa akin yun. Kung on that day, mauubos ko yun, so be it. Kung may matira sa akin. Doon ang buhay ko dati eh. Nung nasa isa pa akong ano, hindi naman ako nasa corporate world. Kumbaga parang starting journey ko yun as a bookkeeper. So, yun. And then, 2000, as far as I remember, nandito na pala tayo sa may patasang Magnolia. So, as far as I remember, 2015, I think 2015, nung medyo nakakabili na kami ng kanya-kanya naming motor. So, kasi may naging kliyente kami na ano, China brand ng motor. So, hindi na siya babangkit. May naging ganong kliyente kami. So, pero wala pang pili sa bookkeeping services no. Wala pa. So, bali, yun yan. Nakuha namin siya 1 year lang. Ipapakita ko na lang dito, ipopost ko na lang dito sa video. Yung kauna-unahan kong brand new motor. Kauna-unahan ko yan. Brand new ko kasi nabili yan. Kauna-unahan. So, mamaya, ikukwento ko yung about dyan pag pauwi. Kung bakit yan yung pinili kong motor. Yan yung kauna-unahan kong manual na motor transmission. Brand new. Kasi meron akong mga naunang motor na hindi po. Kasi 2014, 2013, nag-aaral ako, may mga motor na binigay sa akin yung magulang ko, puro second hand. So, doon ako nag-umpisa na mag-drive ng manual, ng automatic, ng semi-automatic, yan. Yan yung mga time off na yan na nakapag-practice ako mag-drive. Natuto akong mag-drive ng manual 2015. Tricycle kasi yun ang ginagamit namin service 2015. And then parang siyempre dumadami na rin yung ginagawa namin. Hindi naman pwedeng ako lang palagi nagda-drive kasi nga may commitment pa ako sa isang malaking kumpanya that time. So malapit ako tayo sa FCIE. So yun nga, yung malaking commitment ko that time, so minsan wala ako sa bahay, hindi sila makaalis kung walang service. So ganun yung nangyari doon sa history kaya nagkaroon kami ng kanya-kanyang motor. Una, bumili yung tatay ko ng eco bike. Tapos nung natuto siya mag-eco bike, yun, bumili siya ng sarili niyang Lucy. Kasi sabi niya parang meron palang motor na automatic, yung parang eco bike i-drive, yung tigas. So yun. And sa sobrang excited niya, ayun, motor. Laging nasisira yung Rusi niya that time, yung Galax bang pangalan? So, Rusi Galax yata nakalimutan ko yung pangalan. Ano yung masang G ang pangalan? So, Galax 125 yata yun, nasisira palagi. Tsaka ang hirap i-start kasi carburetor yun eh. So, yun nga, nag-ipon sila, di nakabili sila ng Honda Click ngayon. Hanggang ngayon, ginagamit pa nila. Honda Click version 2. Alam ko version 2 na yung nabili nila eh. Matibay talaga yung version 2 na yan. Then, nakabili sila ng version 2. Ako naman noon, that time, talagang ayoko ng scooter talaga. Mamaya, sabihin ko bakit ADB 160 rin ang pinili ko. Pero nasabi ko ito sa isang vlog ko eh. Pero kaya pinili ko to, may mahiwagang dahilan dito. Although hindi ko siya technically gustong-gusto as my. Gusto ko siya kasi pamilya na kasi ako. Yun lang yung pinaka-shortcut ko. Pero may malalim na sikreto dito kung bakit. Ito talaga yung bet ko. Okay, so malapit na pala tayo dito sa
Shortcut natin. Diyan tayo dadaan sa may Green Breeze ng Kaan. Ay, ng Kaan. So dati kasi pwede lumiko doon. Ngayon, kailangan natin dito. U-turn, pabalik. Sana, no? Oo nga pala, ginagamit ko ngayon yung, kita ba? Kita nyo? Mamaya, ipapakita ko yan. Gamit ko yung ilaw ng DJI, yung third-party accessories na Action 4. Meron na siyang ilaw. Ayan. Nagamit ko. Kasi, nung mga past few months, nakikita ko kasi kapag shoot ko, madalas kasi gabi, wala akong nakikitang ilaw. Kumbaga, anong hirap mag-edit, masyadong madilim. So ngayon, ito, malapit na tayo sa ating shortcut from Dasmariñas, from 13 Basta galing ka kahit saan ka galing sa 13, pwede kang dumaan dito. 13 Martres, papasok tayo ito. Sa Green Breeze ng Kaan, Dasmariñas. Although Dasma na naman itong lugar na to, pero hindi pa kasi dito yung Dasma bayan. So dati, ang alam ko, may bayad ng pagpasok dito, 5 piso pag sa motor. Ngayon kasi parang wala nang naniningil. Minsan may naniningil. Pero madalas wala nang naniningil eh. O kaya, gano'n, pagka residente yung bumili sa loob, minsan hindi nila sinisingil. So, ayan, pasok tayo sa loob. Ay, may camera na, gumagana na. So, dito marami din. Bago ako na pumasok sa trabaho ko, maraming naging kwento ang buhay ko rito. Siyempre ko, sasabihin. So, dire-diretso lang tayo dito. Tapos, pagdating natin doon sa kabilang guardhouse, kakanan tayo. Pero habang binabaybay natin yan, tutuloy ko lang yung nag-usapan natin. Yun. So, yun, natuto nga ako magmotor 2015. Pero hindi ako nagmumotor palabas ng Maynila ako. It takes me 2017, as far as I remember. 2017 ako nag-practice lumabas ng Laguna, Batangas, Alabang. Yan lang. Yan. Talagang wala akong plano mag-Maynila noon that time kasi natatakot ako sa Maynila kasi siksikan, ang hirap mo. Alam mo yun, parang wala akong confidence. So, ibablog natin sa susunod dyan kung paano tayo magkakaroon ng confidence paglabas ng Metro Manila. Kasi, mahirap ang driving doon pag first time mo lang eh. Marami kang agam-agam, yung mga huli, kalsada markings, yung mga shortcut, gano'n. So lahat yan, i-vlog natin yan sa susunod. Siguro bukas, kasi mabiyaya ko sa Maynila bukas eh. We will take it long. Mahabang vlog yun para matuto kayo nung dapat nyong i-considera. At saka yung mga checkpoint, hindi man choke point na lugar kung saan maraming nanguhuli. At saka yung mga alam nyo yung mga lining sa Maynila na mga one-way, two-way, gano'n. Bawal U-turn na wala namang naka-signboard. Gano'n. So, doon na tayo magmadali. Wala pa naman yung kliyente ko daw doon. So, yun nga. And then, 2017, napalabas lang ako ng Maynila dahil sa tatay ko. Kasi nga, nakabili siya ng Honda Click. So, siya yung kauna-unahan sa pamilya namin nagkaroon ng confidence na lumabas ng Maynila. Hindi na siya basta lumabas ng Metro Manila at ng Maynila. Matanda na siya eh. Nung lumabas 55. Ganon. Ang kapal nga ng mukha eh. Nagmotor 55. Tapos, yung alam niya sa LTO, basic lang. Minsan nga hindi pa basic eh. Medyo, yun nga, nagkaroon kami ng konting usapan. Sabi niya, kaganda-ganda ng motor mo, hindi ka makalabas ng Maynila. Sayang yan, sunugin mo na lang. Kumbaga, parang kami kasi ng tatay ko, parang magkabarkada lang. So, ito na pala yung guardhouse. So, ito na yung guardhouse. So, may ako na itutuloy yung kwento ko.
So may naniningil din dito, 5 pesos. Noon. Ngayon, wala. Ay, sira yung CCTV nila. So may naniningil din dyan, 5 pesos. So ngayon, minsan meron, minsan wala. Ewan ko ano nangyayari sa kanila rito. Minsan meron, minsan wala eh. Pero nung early stage ng pagmamaneho ko, may naniningil talaga dyan, regular talaga, walang umaalis. So hindi ko lang alam. After kasi ng pandemic, nawala kasi yun. Nawala yung regular na naniningil dyan. So, hindi naman sa gusto kong ibalik, no? Sayang din yung 5 piso kung araw-araw ka pumapasok. Pero, sa estado kasi ng, ayun, kumain na pala tayo. Hakanan pala tayo, di ba sabi ko? So, lalabas tayo dun sa kanilang pangatlong gate. Ano, sa kanilang pangatlong card. Ito pa kayo, baka ganyan. So, yun. Basta ganun lang naman ang biyahe dito. Pagkakanan, dire-diretso. Tapos pagdating natin sa may dulo, kakaliwa tayo. Okay? Malapit na tayo sa pupuntahan natin eh. So, short ride lang naman to. Oopsie. Sige, pasok. May pasaway lang. Alabas tayo dito sa Greenbridge Portal. Okay. Pero, paglabas natin dito, kakaliwa tayo, no? Tapos, yung kanan dito, ano ko lang yan? I-mention ko sa inyo. 8:30. Ilang sa dahil yung kamalyan ng tissue. Okay? So, dito na tayo. Dito na. Okay, dito. May pwesto. Pero kakaliwa tayo. Itong along the side na to, ang labas din ito sa Greenbridge din yan, yung kanan na yan. Doon sa dinaanan nating gate kanina, daw may kalagpito ng kanto. Maraming na. Ang nadaan kasi ito, mga residente. Hindi naman tayo residente. Tsaka sarado kasi yung gate ko. So, doon, yan. Alam ko sarado yung gate doon eh. May masyadong mahigpit doon. So, hindi ka talaga makakapasok doon kahit pero pagka dyan ka dumaan, ang labas mo doon sa unang kanto doon sa may pinasukan nating guardhouse. Yan. Sa may boarding house na kulay pink. So kakaliwa tayo kasi dito tayo mo. So dito pala matatagpuan yung PMA year. PMA school? PMA ba yung? Ay di pala PMA. Ano bang school? PNPA ba to? Tila natin ha. Mamaya sabihin ko sa inyo. Nakalimutan ko nung school to eh. Basta ang pinag-aaralan dito yung yung mga magiging future seaman natin. So dito sila nag-aaral. Hindi ko alam kung PMA. Hindi kasi siya PNPA eh kasi PNPA sa PNP yun eh. Philippine National Police Academy. So hindi yun. Pero ang pinag-aaralan dito yung mga magiging future seaman. So para yun ang alam ko. Sana mali ako. Pag mali ako, correct nyo na ako sa comment section. Ang alam ko kasi seaman hindi ko kasi alam yung eksakto pinag-aaralan sa seaman eh. So, basta dito yan na. Kalimutan ko ng school to. Natin na natin. School. Ang school ka? Yan. So, siya ay kung school ka ba? Ito may mga courses pala. College program. NTC Cal. PNTC. So, yan yung mga courses niya. BS Marine Engineering, Custom Administration. Okay. So, yun. May kinalaman sa tubig. At saka, hindi ko lang maintindihan itong PNTC na to kung kasama dito yung mga future Philippine Marines.
O, ano nyo na lang ako sa comment section. Basta kasi nung ano, ang alam ko dyan nagtatrabaho yung mga future seaman. Okay, so balik tayo doon sa ano sa Maynila ako. Bago tayo, ayun malapit tayo sa pupuntahan natin. So, yun nga, papunta ako dito sa napalabas ako ng Maynila. First time ko lumabas ng Maynila. Eh, na parang ano sa tatay ko eh. Kala mo hindi ko kaya yan. Hindi lang ako nalabas kasi nag-aaral pa ako ng mga traffic rules and regulation ng Maynila eh. Kakaano niya sa akin, kakaasar niya ng kakaasar sa akin. One time, nagpunta kami nakapalit lahat, nagmotor uli, ang kapal ng mukha. Eh di, sabi ko ba, nagmotor ako, first time kong alam mo, first time kong dumaan sa Paranaque. Medyo kinakabahan pa ako eh. Tapos yun nga, medyo, dahil first time mo, ang pinakamahirap kasi sa Maynila sa first time, hindi yung pagdadrive, yung pagkikipagsiksikan, sobrang daming sasakyan. Tapos yung rules and regulation, para kang tanga, yung babasa ka, ang tagal mo magbasa. Kaya nasanay ako sa driving ko sa Maynila. Ang signboard, kaya kong basahin ng 3 seconds eh. Sabi, oh, okay na. Kasi pag sa Maynila, pag sobrang tagal mo nagbabasa sa signboard, uy, may ganda rin. Ito na yung pupuntahan natin, no? Ayan, ito na yung pupuntahan natin. Ayun, ganda na ng tulay. Ay, hindi na masama. So, yun. Ito na yung Dasma Bayan. Dasma Bayan na yan. Yan doon. Walang putol to, ha. Dire-diretso itong vlog natin, ha. So, malapit na ako doon sa pupuntahan ko. Sa susunod ko na lang itutuloy yung kwentuhan natin sa Maynila. Basta i-full details ko na lang yun siguro bukas kasi lalabas ako ng Maynila. So, malapit na ako sa pupuntahan ko. Ito, one way pala to. Pagkapasok nyo dito, di na kayo pwedeng bumalik. So, para lang sa information ng mga babiyahe. So, kung nagustuhan nyo yung mga vlog natin, gaya ng mga ganitong vlog na road routes dito sa Cavite, please, like and share na po ang ating YouTube channel. At syempre, mag-subscribe ka na din at i-hit mo na yung notification bell para ma-notify ka kapag may mga vlog tayong kagaya nito. Ay, malapit na ako sa pupuntahan ko. So, dito ko na muna isasara ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you.